Uy, tropa! Di ba nag-request ka ng Black Crystal Effect para sa tangke ng TMX mo? O, eto na. Black Crystal Effect yan, tropa. Pagmasdan mo maigi, apakaangas, di ba? Bangis ng mga linya. Baka interesado kang malaman kung paano ko ginawa ito. Watch mo yung buong video, tropa, para makakuha ka ng idea. At baka pwede maglambing, paki-like at share mo na din para makita ng iba pa nating mga tropa dyan. Alright! Game! At ito yung tangke ng TMX natin, mga tropa. Tapos na nating applyan to ng primer gray. Ang ginamit ko dito, Surfacer UCH210. Pero I suggest, mas okay at mas matibay kung gagamit ka ng 2K04 na epoxy surfacer. Siyempre, alam naman natin na mas matibay yung mga 2-component system ng Samurai. So ngayon, a-applyan ko na to ng SC Silver Gray. Ito yung gagamitin natin na pang-ilalim ng crystal effect natin. Dati ang mga ginagamit natin, di ba? Yung sparkling silver. So ngayon, ang gagamitin natin, SC Silver Gray. Pagkatapos ko mag-apply na 3 coats ng SC Silver Gray, pinatuyong maigi. At ngayon naman, nagwe-wet sanding tayo, mga tropa. Nagliliha tayo, gamit natin number 800 na liha. Ito pinaka-importante sa lahat, mga tropa. Kailangan maganda yung pagkaliha nyo. Dahil pagka meron kayong na-miss na part dyan, hindi gagana or hindi mabubuo yung crystal effect na gagawin nyo. Kaya tayo nagliliha para kumapit yung crystal effect solution na ibubuhos natin. Kasi kapag hindi mo naliha yan, dudulas lang yung crystal effect solution dun sa ginagawa mo. Ibig sabihin, hindi siya mabubuo, mapuputol yung linya. Nilinis at pinatuyo nating maigi yung tangke natin, mga tropa. At ngayon naman, ready na tayo mag-crystal effect. So, ito na siya, no? Nilinis na. Tuyo na rin yan. At ito yung mga gagamitin natin, mga tropa. Meron tayo ditong crystal effect solution. Ito yung mga natira dun sa mga nauna nating vlog, ano? At meron din ako dito, crystal effect solution na pinatuyo. Ito rin yun, mga tropa. Naglagay lang ako ng kaunti dito sa karton, tapos pinatuyo ko. So, nakita nyo, no? Crystallize na siya. Namumuti na. So, mamaya, papakita ko sa inyo kung paano gagamitin yan. So, ngayon, bubuhusan na natin ng crystal effect solution. So, dun sa mga bago nating mga tropa, no? Bago pa lang napadaan dito sa page natin, yung crystal effect solution na ginagamit natin, yan yung urea fertilizer na inihalo natin sa mainit na tubig at pinatakan ng kaunting dishwashing soap. So, doon sa mga hindi nakapanood, no, kung paano ginawa yon, ilalagay ko na lang yung link ng video nung nakaraang vlog para makita nyo. So, kung hindi kayo kontento doon sa pagbuhos, pwede nyo ring gamitin yung mga nasalo ng batya, mga tropa. Kaya tayo naglalagay ng batya or ng pansalo para hindi naman masayang yung crystal effect na solution na ibinuhos natin. Pwede pa natin magamit yan sa susunod. Itago nyo lang. At dahil tanghaling tapat ngayon, napakainit ng panahon, after 10 seconds, mga tropa, eto na. Pwede nang dut-dutin to. So, eto yung pinatuyong crystal effect solution. Binasa ko yung dulo ng screwdriver. Idinut-dut ko. Tapos, makikita nyo, mga tropa, no? Kung saan yung dinut-dot, kung saan yung tinusok nyo, naiiwan yung kaunting crystal effect solution dun na tuyo, mga tropa, no? Dapat may maiwan. Kasi, doon magsisimula yung mga crack ng crystal effect natin. So, mamaya ipapakita ko yan sa inyo. Isusum ko. O, ayan, mga tropa. Wala pang 1 minuto, nagsisimula na siyang mag-crack. So, tignan nyo maigi. Yan yung tinusok natin. Nagkakaroon na ng guhit. Parang nababasag na siya. So, yan. Yung technique na ginagawa natin para makakuha tayo ng mga magagandang linya at mahahaba. At after ng ilang minuto, eto na siya, mga tropa. So, nakita nyo ang hahaba ng linya na parang nababasag. So, hahayaan lang natin to hanggang sa mapuno siya. At dahil nga napakainit ng panahon, wala pang 10 minuto, mga tropa. Napuno na siya ng mga linya. At natuyo na rin yan, mga tropa. So, pinaka-the best talagang gumawa ng crystal effect, tanghaling tapat, at mainit ang panahon.
So ito, tuyong-tuyo na to mga tropa. So ready na to para bugahan ng black. At magbubuga tayo ng black. Gamit natin black 30109. Mist coat lang to mga tropa. Ibig sabihin, very light yung coat natin. Dapat manipis na manipis lang. At pagkatapos matuyo ng black mga tropa, pwede na natin tong kaskasin. So gamit ang tubig, nilagyan ko yan ng kaunting sabon. Tapos ang gamit ko, Scotch Brite na luma para hindi masyadong matalim. So dahan-dahan lang, unti-unti, matatanggal yung crystal effect. Lalabas yung mga linya, matatanggal yung mga ibang kulay na itim. Saka nyo makikita yung design mga tropa. Dahan-dahan lang ang pagkaskas, huwag ninyong panggigilan. Para makita nyo kung pantay-pantay na siya. At after malinis at patuyuin, eto na siya mga tropa. So tignan mo yung mga linya. 'Di ba ang hahaba? Ang gaganda. So ang ganda niyan tignan mo. Salasabit na yung linya, pero ang hahaba. Napakaangas. So ready na to mga tropa. Magbubuga na tayo ng candy black. At ngayon, nagbubuga na tayo ng candy black mga tropa. Ang code nito, CD111. Para medyo tumingkad yung kulay niya mga tropa. At nag-apply ako ng 3 coats ng top coat clear mga tropa. Ang code nun, clear 1128. 3 coats yun ha. Pinatuyo kong maigi. Tapos, nagliha ako. Ginamit ko, number 800. Wet sanding yun mga tropa. So kung mapapansin nyo, no, wala nang kintab. Dahil nga nagliha tayo. After natin magbuga ng 3 coats ng top coat clear. So ngayon, bubugahan ko na ulit to ng clear 1128. Pero this time, ang application, wet application. Katulad ng mga itinuro ko dun sa mga nakaraang video natin, ano? Ganito yung diskarte na ginagawa ko sa Samurai Paint. Yung huling layer o yung huling coat ng top coat clear, wet application. So, ibig sabihin, para siyang basa, mga tropa, para siyang wet look. Pag in-apply mo, mas maraming clear na ibubuga, pero kailangan tatansyahin mong maigi na hindi naman tutulo or luluha yung clear mo para hindi naman masira yung ginagawa mo. At syempre, pwede ka rin gumamit ng 2K na clear. Yung 2K01 na clear, mas okay yung mga tropa kasi mas matibay talaga yung mga 2-component system ng Samurai Paint. Alright mga tropa, tapos na itong project natin. Meron na tayong black crystal effect. Silipin mo mabuti mga tropa. Apakabangis. Ang ganda ng mga linya. Sa mga tropa natin ang nag-request nito. Sana nagustuhan nyo mga tropa. Sana nakakuha kayo ng idea. Sana nakakuha kayo ng kaunting kaalaman kung paano gumawa ng crystal effect. At sa mga magtatanong, pwede nyo rin yang gawin sa mga plastic parts ng motor nyo, sa mga fairings nyo. Pwede yan mga tropa. Same procedure lang din naman. So, ayun mga tropa. Sana nagustuhan nyo itong vlog na to. At dun sa mga magtatanong nga pala, hindi po tayo nag-a-accept ng paint job mga tropa. Binabahagi ko lang yung mga nalalaman ko, kaunting paint tricks, tips, kung paano gumawa ng mga pang DIY na project gamit ang Samurai Paint. So, ayun mga tropa, paano? Kita-kits ulit next video. Ride safe palagi. Peace!